Mapagpalang gabi sa ating lahat. Good evening. Good evening po, Father. Sa linggong ito, ang ating Panginoon ay nagsugo ng mga alagad, disipulo. Other than the 12 apostles, Jesus is calling and sending 72 disciples. Pero bago niya isinugo ang mga alagad niya, meron siyang habilin sa kanila. Maraming bagay ang hinabilin sa kanila ng ating Panginoon na huwag kayong magdala nito, magdala kayo nito ng sobra or ng higit pa sa inyong dadalhin. Gusto niyang na ang mga alagad niya ay palaging umaasa sa kabutihan ng tao kung ano ang kanilang i-provide along the way in their journey, in their mission. At meron ding bagay na hindi dapat gawin o mga dadalhin ng mga alagad. At sa pagharap nila sa mission, merong dalawang bagay ang kanilang kaharapin. Una, yung pagkabigo at hindi pagtanggap sa kanila ng mga taong kanilang pupuntahan o sa lugar na kanilang pupuntahan. So in reality, sa buhay din natin, may mga pagkakataon din na hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon sa atin. Hindi lahat ng pagkakataon tayo ay magtatagumpay. Tayo ay magiging winner or tayo ay successful sa buhay. Kaya sabi ng ating Panginoon, kailangan din nating harapin sa buhay ang mga pagkabigo, pagkatalo, failures, but we should face this failure with hope, na merong pag-asa. Dahil hindi naman sa lahat ng buhay natin ay pagkatalo lamang. Sabi ni Jesus dito, hindi kayo tatanggapin ng inyong pupuntahan. Kaya nga, you will not be successful always in your mission. O sa buhay natin, hindi tayo palaging magiging panalo o matagumpay. Pero ang mundo natin palagi ay on the race of being successful. Na lahat ng tao ay gustong maging successful. Bilang malagad ni Jesus at para sa ating buhay, bahagi ng ating buhay ang pagkabigo at pagkatalo. Dapat nating tagapin ang katotohanan na iyan. Dapat nating ituro din sa ating mga anak. Kasi minsan, yung mga kabataan, kung paano nila tanggapin ang pagkabigo o pagkatalo. Mahalaga na ikayatin ang mga anak na pagsikapan din ang buhay sa buhay. No? Maging mabuti, makakuha ng mataas na grade, makapasa. Pero meron ding dapat puwang sa kanila na tanggapin yung mga kabiguan at pagkatalo. That we must learn to handle failures and defeats, discouragement, and frustration in life because they are part of our life. That is the reality. Kung hindi tayo marunong tumanggap ng pagkabigo, baka simpleng pagkatalo lamang, masisira na ang lahat. Madidepress, minsan ay meron tayong gagawin na hindi kaaya-aya. And how do we deal it in the reality? Baka simpleng bagay lamang ay mawawalan tayo agad ng pag-asa. Baka minsan yung mga kabataan, hindi lang pinansin ng crush o binasted lang, break up lang, gumuho na ang buhay, ayaw na magpatuloy sa buhay. Baka simpleng discouragement lang, hindi ka lang pinakinggan, hindi lang nangyari ang plano mo, ay ayaw mo nang magpatuloy sa buhay. Kapag dumarating ang pagkabigo, pagkatalo sa buhay, huwag mawalan ng pag-asa, huwag masiraan ng loob, huwag masiraan ng buhay. Marami pang pagkakataon, marami pang ibang biyaya ang ating matatanggap. Kaya move forward, go on, magpatuloy lamang.
continue, move forward to your mission, and one day, God will give you also the success in life. Pero tinuturo din ni Jesus kung paano dapat nating tanggapin ang tagumpay. Jesus did that also taught His disciples not to handle failures, also how to face success in life. Kasi hindi naman lahat sa buhay ay pagkabigo. Hindi naman lahat sa buhay ay tagumpay. Dumarating din sa ating buhay ang tagumpay. At mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, magiging alagad ni Jesus na marunong humarap sa buhay. Kasi yung mga 72 disciples, ating Panginoon, sinabi nga dito, in the long version of our gospel, na ang mga alagad ay naging masaya dahil sa ginawa nila. Pero sabi ng Panginoon, dapat kayong maging masaya. After all, your names will be written in heaven. Kung paano natin inaayon ang buhay natin sa plano ng Diyos. Hindi lang yung nagawa ko. Kasi hindi naman lahat ng nagawa natin ay dahil sa ating mga sarili. Dahil ito ay gawa ng Diyos. At naayon ang ating gawa sa plano, kalooban ng Diyos. Kaya how do you handle success? You handle success not by praising yourself, not saying, I am successful because I am good. Dahil ako'y magaling. Kasi pag nagtagumpay, huwag mong sabihin nangyari ang aking pinaplano. Naging matagumpay ang aking buhay dahil makapangyarihan ako. Nagagawa ko ang lahat gusto ko. Dahil ang katotohanan, nagagawa mo lamang yan dahil sa Diyos. Pero ano ang dapat nating magiging attitude in the face of success? We should handle success with humility, with gratitude, with thanksgiving in our hearts. Sa harap ng tagumpay, magalak hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Diyos. Magalak dahil kumikilos ang Diyos sa atin. Sa second reading, sabi doon, we should not boast of ourselves, but we should boast in the cross that we carry, that our Lord carry. Kung paano pinasan ni Jesus ang krus, ganun din dapat tayo sa ating buhay. And so, brothers and sisters, in failure, let us not be discouraged. Let us not lose hope. Let us not give up in life. Continue, move forward. In the face of success, be humble, be grateful, say thank you to God. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Tanggapin ang pagkabigo na may pag-asa at harapin ang tagumpay ng may pagpakumbaba. Ganyan tinatawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ganyan tayo. Dahil tayo din ay tinawag ni Jesus sa harap ng mga bagay sa mundo na dapat harapin. Realities of failures, realities of success. And we should be happy and rejoicing because God has written us in heaven. Our names are written in heaven if we always do the will of God. Kung paano natin inaayon ang ating buhay sa plano ng Diyos. Kaya maging masaya tayo dahil ang ating mga pangalan ay nasa langit. Amen.